apelido yung gamit kasi you represent the country. So parang same Oo. din with our athletes sa sports naman. So ina-apply din nila sa esports. So ayun, para may Oo. idea lang kayo kung bakit apelido. Ano kasi yan depende sa kumbaga tournament, depende sa organizer. Lalo kapag national games talaga. Preference pa rin naman nung federation kung anong gagamitin nila. Syempre pag mga SEA Games yan, kailangan apelido talaga. Pero ang preference talaga ng Pilipinas, lahat ng federation games, federation matches, apelido yung gamit. Kasi syempre, para ma-flex natin yung dugong Pilipino. Ayun na. Yan. Ay, si Gojes yan, guys. Yun ay natin. Naglalaro siya, if I'm not mistaken, ng one game sa MSC. Sa MSC, naglaro siya one time. So, Alpha, ang first pick, by the way, ng Team Malaysia. Dahil pa namang open dome. Not sure kung viable na i-pick si Cheat. Dahil na-open siya. Pero parang hindi na siya masyadong, night mid. Parang hindi natin siya nababanggit. Oo, kasi na masyado. Either ginagamit na pang psycho ban or di talaga pinapansin at all. May mga teams lang talaga na ayaw nilang i-risk na mabigyan sila ng isang chip. Pero feeling ko, na to ayan, gatot kacha. Huliin nila si Kais. Oo, ayan na. And mabilis na Harith. Para din sa side ng Team Sibol also. Okay. Maganda sana sila din Eve. Pero alam siguro nila mag-Eve din dito yung side ng Diba? Ano? Parang masyadong maaga to kasi naglulunok si Lolyal Actually, no? Lunok, Tsaka hindi kasi Bea. masyado napipik na yung Oo. I mean, okay pa rin naman. Okay pa rin naman yan sinasabi ni Coach Papa. Kaya Lunox, Hylos, kaya naka-ready sa dito. Mukhang ready sila Sabi niya, pwede ba yan? Tingin mo? Yan, kaya mo ba yan? Buhatin mo? Umo si Saison. Oo. Ayun, sabi ni Saison, paano ba yun? Pag ganito, ganyan gagawin natin. Pwede nga ata mag-expert dito sa totoo lang. Oo. Tapos i-threaten nila yung Matilda tsaka Rafaela kasi open parehas. So pwede mag-export dito, tapos may Rafaela Matilda ban on the side of Malaysia. If not, baka makakuha ng isa dito yung Pilipinas. Or pwedeng Matilda muna. Unahin nila yung Matilda. Pag ganito, di ba, nakikita natin na midnight na nag-uusap yung mga players and coaches. Pag sa draft ba, sino may final say? Si coach o si player? Depende sa team, pero usually yung mga coaches din talaga. Depende sa dynamics ng team. May mga may mga coach na ang style nila nagbibigay ng option, final call sa player kung ano mas gusto nila. Pero Nolan yung pinili, kaya pala sabi ni may tinuturo si kanina si Coach Pao kanina ito Kyle, ito option mo para bumuhat ka rito Ito maganda to, pero ito pwede rin to. Tapos sabi ni Kyle, paano ba yun? Ilang kills ba gusto nyo? 10 kills ba? 15 kills? Nolan ko na to. At saka kasi, if ever, yung Lunox kasi, pag iikutan, or kung nasa mid man siya, or kung saan mang lane, pwede ma-force agad na mag-light. Pag itatry na i-burst. Kaya din siguro Nolan, para hindi na agad ma-aurahan yung Harith nila. And interestingly enough, nga pala, Matilda ang binandito ng side ng Philippines kasi magandang combo dati yung Matilda Alpha Oo. Pwede sanang kunin ng Pilipinas kanina pero they decided to go for the Nolan route. I think ang ginagawa ng Pilipinas dito, nakikipagpaunaan sila sa show. Kasi pwedeng makuha din naman yan ni Yums. Yums special din yan, yung show ng Malaysia. And first pick kasi yung Pilipinas dito. So if you're Malaysia, might as well just either remove it. Pero ang masakit kasi sa damdamin doon, kahit tanggalin ng Malaysia yung show, may Tigreal pa pwede lumabas dito mula sa Pilipinas. So either way, naka-lock in na. I think priority talaga yung tank dito sa fourth pick. Kahit may gatot kacha flex ka naman na, might as well just run it on the XP para at least meron sila panghuli sa Alpha or the Lunox. So, ayan binan na yung Jawhead. Ang ganda na pinag-iisipan na maigi, no? Actually, I'm not sure kung nagro-ruby pa rin dito yung side ng... nasa isip ko kasi yung sa SRG. Sorry. Yung ruby nila na hero. Nakadikit na pag Malaysian team, mga lagi nag-ruby. But for Philippines, kaya next nila na ibaban. It's gonna be Phobius. So... Sinisigurado lang nila naman, maganda yung XP lane matchup. Oo. Open pa rin naman yung Edith. So, pwede mag-swerve dito yung Pilipinas. Kunin muna nila yung Valentina. Hayaan nilang Malaysia yung pumili. Kasi pag pinili mo na yung Val, I think Cho,
na lang yung makukuha ni Yums dito. I don't think you want to give the Primal Wrath to the Valentina kasi baka patayin niya yung Lunox. And then, kapag nangyari yon, ang makukuha ng Pilipinas sa last pick is yung Tigreal pa din. Kasi hindi rin makukuha ng Malaysia yung Tigreal. So either way, makakasecure dito ng malupit. Ay, tinanggal yung Tigreal. So, ina-entre dahil pa, tanggalin na nga natin. Val Edith Choice, I think. Val Edith Cho, yung magandang piliin dito. Unless gusto nilang gawing roam, yung Gatot Kacha, kuha sila ng XP na kahit naman dito kay Hylos. I think CC is one of the viable picks din. Oo. Para may sila, may pang himay sila, may pang burst and Pinas lang malakas. Kasi nice to see na meron tayong mga supporters na nandun sa venue. Actually sa Red po napakadaming locals. Oo, nung nagpunta kami ng Free MSG para nasa Pinas din. Binan yung show, binanta yung show. Bigla ako nakita, di ko na kasi tinignan yung show eh. So I think, Louie! Okay, instead of the Val. Maganda yung Louie against Silas though. Oo. And even Alpha actually, wag lang siya yung talagang tamaan agad nung ultimate nung Alpha. Kasi, mababurst siya agad doon. Ano kaya yung XP lane dito ng Malaysia? Gano'n pa ba yung XP lane na Hylos? Tapos ko sa Heart Tank? Pwede. Kung itatapat nila sa Gatot Kacha. Di kasi ako sanay na Malaysia nagtatanggal ng show. Kasi usually nare-reserve nila yan kay Yums. So, yung mga naiwan dito, I think pwede rin naman yung Ruby, na sinasabi mo kanina, Ruby Grok. Pero hindi, kinuha nila yung Edith pa rin. Kaya gusto ko sana yung Valentina sana for Philippines kasi upcoming tong Edith pick ng Malaysia. Ang tanong na lang is kung kay Stormy pa tong Lunox or kukunin nila yung Valentina. Ayun na. Nakuha na nga yung Valentina dito yung Edith. Grabe yung poke. Yung poking potential ng Malaysia. Well, ganun din naman dito sa side ng Philippines pero medyo skill dependent yung mga heroes nila. Not unlike even yung Valentina dito, dash na dash. At ayan na pala, may mahiwagang notebook pala. Sila Coach Pao dito. Kita-kita may nakasulat. Nag-research yan, sinasabi niya, ito nakikita ko sa research ko, pwede to yan. Sabi niya, okay, goods yan. Ano kaya ang hero ni X-Nova dito? Tingnan natin kung anong hero. Tapos si Coach Arcadia naman ngayon, ine-explain niya ngayon na ito ang ating gameplay. Ayun na, tinagal yung headset. Enter Isla Midnight to complete the lineup of Philippines or ng Team Sibol. Doable yung Terizla kasi either way, parang kailangan nila isipin yung flex factor between the Hylos and the Edith. Parehas naman yan, kayang lane ng Terizla, kiklear lang na Terizla yan. So, it's a safe pick, I would say. Ang kinagandaan dito sa lineup ng Pilipinas is napakalakas ng engage nila. They have the Terizla to frontline for them and also use the penalty zone para makapasok sa teamfight. And then you have the surprise na manggagaling mula dito sa diversion, tapos dagdag mo pa dyan yung Avatar of the Guardian. So, medyo sulit yung naging draft dito ng Pilipinas. Ang daming ways for them to be able to enter into a fight and hayaan nilang makahanap ng angulo dito si Saison para mag-assassinate ng mga heroes. Kailangan din nila dito pa snowball talaga kailangan mag-snowball talaga si Saison. And bagong magsimula ang ating laban guys, dahil nakikita niya ang mukha sa inyong mga screens, meron tayo redeem code para sa inyo lahat. So nag-enjoy na tayo sa napakagandang laban or magiging magandang laban for this Grand Finals. Mag-enjoy din tayo sa ating redeem code. So this is the third in-game redeem code para dito sa ating cool broadcast. And after this guys, okay mag-alala dahil hindi kayo mabibitin sa MLBB dahil diretso naman tayo sa ISF Women's category. So after naman nun, diretso tayo M6 wildcards. So parang wag ka na lang pumikit, diretso tournament na. Oo, non-stop ang MLBB hanggang mag-New Year. Kumbaga, magsasawa kayo sa ML, sa totoo lang. Pero sana wag. Kasi susuporta pa tayo sa M6 para sa team, hindi pala Team Philippines, para sa mga Filipino representatives natin na pinadala natin. Nandiyan Fnatic Onyx Philippines, nandiyan din ang Aurora MLBB. Pero dito focus muna tayo sa laban ng Pilipinas at Malaysia. Mainit ang naging drafting natin for both sides. I would say, nakakatakot yung snowball potential dito ng Malaysia, pero if hindi nila makuha, grabe din naman yung mid-game power spike dito ng Pilipinas. Oo nga eh. So, kayo na nanonood ngayon, habang nagre-ready kayo ng inyong pwedeng midnight stock, depende kung gaano katagal yung magiging laban natin, i-share nyo na yung stream natin at gamitin yung ating hashtag lakad matatag at hashtag
tuloy ang tagumpay. Dahil magiging matagumpay talaga ang Pilipinas pagka nanalo tayo for this championship again, because this is the third straight time na nag-appear ang Team Philippines pagdating sa Grand Finals ng IESF. Out of 3, so kompleto. Grabe, Lito Wonder, nagkakaagawan agad. Pero nakuha yan Oo. ni Saison. Kapag nanalo ang Malaysia dito, meron tayong magkakaibang champions ng IESF for every iteration ng MLBB. Pero kapag nanalo din naman dito ang Pilipinas, again, first ever back-to-back si Saison dito sa IESF MLBB Men's Division. And also back-to-back din ang Pilipinas if manalo. So i-manifest natin yan, guys. Spam nyo na yan, mga hashtag tuloy ang tagumpay. Pero ito, medyo slow start for both our teams. Sinabi natin na pagdating sa Malaysia, very aggressive. Pero para si Yums din, tsaka si Stormy ay napakaingat sa may mid lane. Kasi mostly, may kita mo sila na talaga ng bubugbog di ba? Parang ganun. Ayun. Pero, nararamdaman nila Hey, it's Saison! Saison is here! Oo, sabi ni Saison, wala akong pakialam kahit nasa bush ka, papatikimin kita ng fracture. And tinamaan ng konti lang naman si Stormy, na heal naman with the regen, and nakaabang na si Saison dito. Unang tumapak sa maling lugar, mababurst talaga ng isang Nolan. And inaalala niya lang si Fernandez para ma-secure dito yung level 4, at nakatingin din siya sa turtle. Grabe yung mga ganitong moves, no? Simple lang, simpleng apak lang ng bush, 2-in-1. Sabi niya, okay, ligtas ang aking XP, kita ko yung turtle. And, hindi pa sinisimulan? Ng Malaysia. Wala di na moves Oo, sa iba ka nakatingin, tapos yung minimap mo, sa iba ka din nakatutok. So wait lang, ito yata ang unang team fight para sa ating dalawang koponan. Ginamit na, by the way, yung penalty zone. Tapos nag-flicker out si Fernandez, so it's gonna be a reset for this turtle para sa ating dalawang koponan. So may init agad pag zone na ginagawa. Naku, dalawang best na higop si Stormy, and a flicker out para sa kanya. So -1 pa rin si team fight. Glorious pattern naman para kay Gorgeous para ma-zone out si Saison. So that is a secured turtle para dito sa Malaysia. Okay, good take para sa Malaysia. Ang ganda ng ang ganda ng Glorious Pathway na ginawa ni Gorgeous para lang di makaabot siya sa Saison. Aabot sana siya even after taking the orange. Pero nakuha naman nila yung Little Wanderer, so kahit paano may vision sila dito sa river, bawal tawirin yung lane papunta sa XP. And knowing na pababa na yung ikot ni Saison dito, baliktad na dahil kinuha niya muna yung orange and papunta siya dito sa gold lane. Immediately setting up. Grabe, alam nila yung galaw ng isa't isa. Alam nila, papunta sila lahat ng gold lane. Even yung pwesto dito ni Yums. Wait lang, si Yums makakasalubong nila. At biglang diversion play zone ang ginawa dito na side ng Pilipinas, sa dash away naman para kay Yums. So alam nga talaga nila yung galawan ng isa't isa. And we gotta say, medyo nerve-wracking yung mga gantong game kasi bawal ka magkamali, bawal ka magpadala sa iyong emosyon. Pag nagkamali ka ng pindot, alam mong sabihin na natin, bibigyan ka ng other team. Ito yung sinasabi natin, yung tinutukoy nating map pressure mula sa Pilipinas, mula kay Saison. Napadugo nila si Yums, hindi nila pinauwi kaagad yung edit, na-cover na nila yung gold lane, mission achieved, mission complete. Tapos alam nila walang flicker yung Valentina kanina, finorce out si Stormy palabas ng lane, and then nag-aabang lang sa bush. Ito yung masarap na action, yung marunong mag-abang sa bush, yung mga jungler. Tapos napilitan pa si Gorgeous na gamitin yung Revitalize tsaka Glorious Pathway. Imagine mo, Chantel, wala pang namamatay, pero kakaiba na yung pressure na nararamdaman natin sa mapa. Tsaka for sure, mga timers yan, kasi tatimingan yung Revitalize, tatimingan yung Glorious Pathway, even yung mga spells, and even for Saison, most probably ay, ang call nga dito, wait, medyo i-delay nyo yung turtle kasi wala pa akong retry. So, pwede rin siguro gawin naman ng Malaysia para pupwesto yata din sa may purple buff para agawan si Saison. So, napaka-intense ng laban kahit wala talagang aksyon na nangyayari. Pero tinan natin kung anong gagawin. Glorious Pathway na naman para kay Gorgeous, pero sinalubong dito ng penalty zone. Habang yung may Dark King na nangyari para kay Loyal. And eto na si Torres. Pumasok na rin si Gomez, pero si Kais pa rin makakasecure ng pagong. Si Yums ay makapatay first blood para kay Torres. Ito na yata ang teamfight na inaantay. Pero alis at pulasan muna ulit yung mga players natin. Grabe pa rin Grabe pa rin yung ginawa ni Saison. Hindi niya muna kinuha yung purple buff. Umikot muna siya sa may bandang kanan. Teka lang. Stormy, penalty zone dito kay Gomez na paggamit ng Revitalize yung Gatot Kacha. Pero again, dahil inikot
ni Saison, yung Turtle, napilitang hatiin ng Malaysia yung kanilang team fight. So hindi sila nakapag-focus pa doon sa target nila sa unahan. Samantalang yung natirang members naman ng Pilipinas ay nakapag-focus patayin si Yums even under the Primal Rat. So nakakuha pa rin naman ng take ng trade yung Pilipinas, and dahil 5 minutes na, kay Saison na yung XP lane. Oh, tsaka by the way, wait lang. Ang ginamit yung Glorious Pathway, pero nandun yung mga pa-vacuum ni Galyantes, Torres sa may baba, ay masisira na rin. So, ginawa lang yun ng Malaysia para masecure yung Torres dun sa baba. And anyway, for Philippines dito, regardless kung nakadalawang turtle secured ang Malaysia, hindi ganun kalaki ang kalamangan ng kanilang kalaban na team. May kakaiba na ba sa items ngayon? Wala pa naman. Meron ng glowing wand yung Louis, so medyo reduced na yung mga heal na manggagaling dito mula sa Malaysia. And si Stormy, I think meron na rin naman si Stormy. Pero alam mo, ito yung nakakatakot yung talaga yung Valentina special ni Stormy. Kabisado niya to. Pero may diversion dito. As may top lane, huwag tayo maingay. Baka marinig tayo ng Malaysia kahit nasa Riyadh sila. Yums, tumawid, kita nila to. So magre-recall lang. Tumipi. Oo, rumicall out na si Louis, si Galyantes. Para alis na lang din kasi delikado rin naman if ever na ma-sandwich sila doon. So, madali lang din naman siya makakahabol anytime. So, again, for this game, sobrang kapit na kapit doon sa cellphone yung mga players natin pero hindi pumipindot. Mamaya na naman yan. Sa may, alam mo, Grand Finals Midnight pagka pina-5 man yung turtle. Pagka kompleto, di ba? Dikit na dikit pa. Ganito kalupit. Kapag naglalaro talaga ng Pilipinas, bumabagal yung ML. And it's not a bad thing kasi talaga ramdam mo yung chess match. Imagine mo, 7 minutes 0-1 pero tumalo na yung Terizla with a flicker. Okay, and makukuha na sa yung turtle. Okay, nakuha na sa yung turtle pero si Fernandez dito magiging casualty against Malaysia. So zone pa lang yung gustong gawin. So parang ganun yung nangyari ngayon sa XP, no? Midnight, parang okay na sila. Sige, kahit sila yung ma-punish as long as ma-zone natin ng mga players. Pero wait lang, si Gomez yata yung gustong bigyan ng dalawang players dito na side ng Malaysia pero napakakunat ni Gomez. At even yung Torres gitna ay talagang pinangkakapitan ng Pilipinas para hindi bumigay. So 1-1 in 7 minutes, almost 8 minutes. Grabe, dikit. Dikit ang laban, Chantel. 500 lang ang lamang ng Malaysia, pantay ang kill score. Pero hindi natin nararamdaman na may clear winner. Talagang ito yung high-level MLBB na hinihintay natin. Napakasakit sa ulo. Pero sana hindi masakit ang ulo ng ating mga manlalaro. Saison in the middle lane. Kumukuha lang siya ng farm. Sabi ni Saison dito, kanina pa kasama ni si Kais ng kanyang mga kampi. Hati-hati sila ng farm. Ako nagpapayaman lang kahit mayaman na ako. Oo, siguro sa kanya, para pagdating doon sa mga ibang objective, sobrang taas na damage niya or ng level niya. Kasi para silang level 12 ngayon ni si Kais eh. So mamaya, pag naangatan niya, actually pwede siya maka-burst din against Malaysia. So sama-sama nga yung Malaysia, yun ang kanilang pinakasabihin na nating play against Philippines. Pero delikado yan Delikado na mag-dikit-dikit. Kasi meron ding Louis eh. Pag nagkamali sila ng dikit-dikit, yung higop, talaga magsasplash sa kanila. Higop at sip-sip yan, yung penalty zone tsaka yung duality ni Galyantes. Talagang mahihirapan dito yung Malaysia. Meron naman silang revitalize sa Glorious Pathway para ma-minimize nila yung damage na makukuha nila mula dito sa Pilipinas. Pero syempre, iwasan mo pa rin na mapagamit ka ng mga ganong klaseng spell kasi kakaiba din naman yung follow-up. Tulad ng pinanggit natin kanina, nandyan yung Avatar of the Guardian, yung burst damage yung pwede manggaling kay Saison, and also yung Harith ni Torres. Pero siguro naging struggle ng Philippines ngayon is pagdating sa pag-take ng turret para makapag-clear ng minions sa may bottom lane si Saison. Tatry niya humabol dito sa may Lord. Tingnan natin kung makakahabol, may-delay at may-reset ng Philippines yung Lord. So players now for Malaysia, asan si Saison? Kailangan mahanap natin kung nasa ng jungler ng Philippines and even go just nakaabang for that glorious pathway to zone out another player again against Pilipinas. Grabe. So Malaysia, ang sakit sa ulo, Midnight. What is happening? Oy, nagpakita sa Saison, nandiyan yung Glorious Pathway, go Jess. Hinahabol niya rito yung Nolan, tumalo na yung Avatar of the Guardian, sinamako ng Lord, makuha to si Kais. Pero mamamatay din kagad naman si Gomez dito. And susunod na ata si Fernandez, pero nakikipaglaro pa rin si Torres dito, Saison. Naghahanap ng potential target, pulahan ang Malaysia. Isa pa lang ang namamatay. Grabe ang disiplina ng itong dalawang team na to. Even for Malaysia, talagang nakipag-juggle lang sila nung time na yon para lang after ng Lord, okay, sige. Kung may makukuha pa tayong ibang casualty, why not? So take note guys, it was Malaysia that was able to secure the Lord. For Philippines naman, hindi na rin nila pinilit
na basta-bastang mag-go for a team fight. Meron pagpasok doon, Avatar of the Guardian, pero naging mas maganda, let's say, yung naging positioning ng side ng Malaysia at that time. So, Lord will march in dito sa may middle lane. And for Malaysia, masisira na nila lahat ng first-tier turrets against the Philippines. Oo. Medyo alanganin yung naging pwesto ni Saison kanina. Nagpakita siya sa may top lane. Sinalubong siya kaagad ni Gojes for the glorious pathway. And dahil doon, hawak ng Malaysia ang Lord. Marching in front of middle lane. May passive pa naman yung tower na to. Pero ayun, may sip-sip. May duality proc mula dito kay Galyantes. Pero kinat na ni Sekais yung wave sa may bottom lane. Top lane na lang kailangan intindihin ng Pilipinas. Pero wala na rin yung pressure sa may Gugo bot. yata. Pero kailangan umuwi si Stormy for some reason. Okay, ginamit yung yung conceal para na talagang mapabilis sa mga players pero na lumabas. Okay, nakita dito si Torres. Meron naman siyang purify no time na yun eh. Even Yums ay nandun na rin. Ginamit after the Guardian. Pero mahuhuli mga players dito na side ng Malaysia pero tutuloy pa rin sila laban sa Pilipinas. Loyal is down pero sa Saison is down as well. So dalawang patay sa Malaysia habang dalawa din sa side ng Pilipinas. Stormy, hinahanap si Torres. At nakita na nga dito yung Harit. So 3 players down sa side ng Pilipinas. The prediction from Stormy. Kala ko alanganin na yung pag-uwi niya kanina pero iba pa rin talaga yung advantage na meron kang glorious pathway. Kaya mong habulin yung mga heroes dito ng Pilipinas. And hindi nga nakauwi si Torres dito. The Harit was taken out. Problema naman pa rin namatay ni Saison pero napakagandang penalty zone play mula dito kay Fernandez into the Avatar of the Guardian. Pero yung glorious pathway talaga. Oh, Galyantes, nag-TP. Mag-isa sa bandang likuran. Solo rank warrior. Si Galyantes dito sabi niya kailangan ko mapatay itong Hylos na to. Gomez, aabot na yung taunt. And mapapatay nila dito si Gojes. Grabe, madulas yung hero dito ni Gojes. Isa siya sa mga reasons kitang-kita natin na that last team fight, ang ganda ng mga setup play ng mga players dito ng Philippines. It's just so happy that because of the glorious pathway, even a heal on the glorious pathway while stepping on it, talaga nakatakas yung mga players ng Malaysia. Even Stormy ay buhay pa rin after nun. So 3-0-1 pa rin kay Stormy and somebody has to stop Stormy. Talagang nakatatak sa kanyang pangalan at sino bubulagain ng Pilipinas. Kanina lumabas kasi doon sa maliit na bush. Kaya nahuli sila Torres. So, alam mo yun, konting cell lang sa mapa na makita ka. Yan, konting pixel na iwan yung P. Kasi yan yung mga players natin, P. Tama. Taiwan yung Pilipinas. Pixel yan, Nahuli ng Malaysia. Ito, tignan natin ginamit na may glorious path ni Gojes. Habang na doon sa may batalikod, nahanap na nga si Torres, nagamit na agad yung Salmon Force! Ang sakit ni Nolial, kaya patay ang Harit ngayon. Habang pasok na rin, Spear of Alpha, Gomez is down, so 2 players down. Para dito sa Pilipinas, mukhang hindi yata maganda for them to contest this Lord. The easy Lord probably for Malaysia. Mag-a-attempt ng diversion. Kakasilip lang ni Stormy, hindi nila alam. Natitipi si Saison. Mare-retrieve ba? 16k. Huwag kang papakita. Pero nahuli na si Fernandez dito. Lord, hahanapin ni Yums. Huwag kang ihinga. Huwag kang ihinga. Naku po, nahuli. Nahuli pa sa Saison. May implika si Yums. Glorious pathway. Nag-retry. Ay, hindi. Nandun pala si joke lang. Nandiyan si Sekais. But yeah, grabe. Ganda ng positioning dito. May parang fino-foresee or pine-predict ng Malaysia kung nasaan ang mga players ng Philippines. Tsaka grabe din yung response ng Malaysia. Kahit sinilip na ni Stormy kanina, sabi nila, hindi, silipin ko ulit, sabi ni Yums. Kasi may diversion nga. And kung nagkataon na hindi nila sinilip yun, baka nakuha pa ni Saison. Retriman pa naman yan. Oo nga biglang dumudulas. But for Saison na magiging option na lang niya is to cut the minion waves doon sa may taas na sinasagot agad ni Sekais, by the way. So kinat na agad ni Sekais sa minion wave doon sa may taas if ever, pero may bit-bit si Saison na. O si Saison na sa may bottom lane, so uuwi si Sekais kasi makakasira ng torre doon sa itaas ng Pilipinas. Pero tignan natin Malaysia kung anong gagawin nila. Madedepensahan ba ito ng Pilipinas? Pumasok na nga Ruby DD play. Pero may duality para dito kay Galyantes. Toliales down. Parang unti-unting aabat yung mga players ng Pilipinas. Ginawa ng penalty zone. At biglang mawawala ang mga players ngayon. Even si Kais laban sa apat. At patay na nga si Kais. Only player left is Stormy. Grabe yung laban na yun. Pinauwi nila si Stormy. Sabi ng Pilipinas, oy, wala yung best player ng Malaysia. Wala yung Valentina. Tara, ilaban natin. And si Loyal nag-Ruby DD.
Hindi ko alam ba siya nag-Ruby DD, sinalo niya yung buong puwersa ng Pilipinas. Muntik pa mamatay si Torres, pero nandun yung Purify. Nakapag-dash out din siya with the Zaman Force. And ngayon, bumaliktad na ang takbo ng laro. Pilipinas naman ngayon ang aabante. And may Blade of Despair na. Dito si Saison. May damage na ang Pilipinas. And dito na natin sasabihin na mga kaibigan, may nangyayari na dito sa mid lane. Malaysia. Unti-unting nawawala ng momentum dito. Wala na silang Torres sa may top lane. And ang balas nila Chantel. Kasi bakit? Nasa bottom lane yung Lord. Oo nga eh. Sa dinami-dami pa naman. So habang nanonood kayo guys, spam nyo na yan, hashtag tuloy ang tagumpay dahil hindi pa natatalo ang Pilipinas para dito sa ating game number 1. And we really have to commend yung kanilang patience kasi binibigyan nila ng space si Saison. Regardless kung nandun si Saison sa def nila kanina, nung tinanong ni Saison, madedef nyo ba? Ang sagot nila, oo, dinef nila at nanalo pa sila sa teamfight. So, better positioning probably for Philippines on this next Lord na magsuspawn in 25 seconds. Oh, grabe. Ito na, yung Malaysia, kailangan nila ilaban yung slow push doon sa may top lane. So, kinokontrol na nila yung wave na yon. Pero, kung magtagal-tagal itong Lord Dance ng Pilipinas at ng Malaysia, pero may diversion. Hindi, kinansel lang, pinang-check push lang. Uy, grabe si Saison! Sumisilip, pinang-check push yung Dumabstep. Nagulat ako biglang parang jump yung hero niya. So anyway, ito na. Kaya di siguro pumwesto yung Malaysia kasi nakita nila na nandun yung diversion play ng side ng Philippines kasi based on their hero composition din, pwede silang magstay sa isang pwesto tapos salubungin nila yung diversion. So Gomez gives the vision. Nandito din si Saison at si Torres. Si Gallantes probably ay magde-def muna. Wala pa siyang diversion just in case. At ito na yung diversion na kanyang inaantay. Yung Lord konti nila yung buhay. Goals pathway ginamit na rin. Loyal is down. Fracture. Sagot dito sa Saison. At pumasok pa mga players. Pero Lord, mapupunta pa rin kay si Kais. Pawala ng immortality dito si Saison. At patay na rin si Stormy. Parang teamfight ang gustong kuhanin. Midnight ng Philippines ngayon. Si Kais pero pang immortality laban dito sa tatlo. Dalawang players na Pilipinas. Si Kais is down. 3 players down sa Malaysia. Pero yung Lord mapupunta sa kanila. Grabe yung galao ni Saison dito. Hindi siya nakita ni Loyal na burst kagad with the Blade of Despair. Fortunately for Malaysia, na-knock up ni Sekais si Saison dito and hindi naka-retry yung Nolan. But still, they were able to win that team fight. Mabilis lang naman tong Lord take na to para sa Pilipinas. Pushing pa rin naman ang mga side lanes. And kaya pa rin nilang baliktarin itong tempo ng game. Kaya pa rin baliktarin yung takbo ng mapa. Pero sumisilip dito ang Malaysia. Nag-ready sila sa teamfight pero may diversion naka-ready mula dito kay Torres. Okay, sa mga ganito pagkakataon, lahat ng mga nanonood, pwede muna mag-inhale at pwede mag-exhale. 120 seconds. 120 seconds bago yung next na Lord. Sa bot lane na naman. Sa bot lane na naman, T. Sa dinami-dami naman ang pagsuspanan, T. Ang dahilan bakit medyo malas ang Malaysia kasi every time mapaspon yung Lord, kailangan nila laruin itong top lane ito kasi wala silang Torre doon sa top lane. Laging marireset yan ng Pilipinas. Gorgeous. Huwag kasi silip. Hindi. Makunat naman. Wala makunat sa lima! Tikman mo ang lakas ng Pinas! Sabi nga ng host kanina, ito na ang lakas ng Pinas! Sorry, balik na tayo sa neutral. Pero wait lang, Tagalog broadcast ka pala. Grabe, natikman mo ang kamao, Gorgeous. Ang lasang Pinoy. Lasang pawis yun, pero grabe yung naramdaman ni Gorgeous. Dugot pawis. Wag lang pawis, men. Dugot pawis. Sabi niya, ang lasa ng dugpaw. Oh, dugpaw. Sabi niya, may halos ako eh. Kakaiba na to. Kasi puro burst damage, puro magic yung Pilipinas din kasi. Tapos nanggaling pa yung yung fracture, umabot yung fracture combo ni Saison. Ay, wait lang si Saison. Ginamit na after guard dyan. At meron pa penalty zone. Ako po. Sabay ba Gentry? Patay na nga si Loyal, pero patay din si Gallantes. Fernandez ngayon hinahabol ni si Kais. Naku, meron na may immortality, pero flicker in for Yums as well. Even Stormy ay medyo napalalim na. Saan pupunta mga players ngayon? Para si Gomez sana magiging target nila. Fernandez is down. Gomez, merong Winter Crown, pero bibitawan na rin ni Torres. So we have 4 players alive for Malaysia. 3 naman patay sa side ng Pilipinas. Grabe si Stormy. Yung nakaw niya ng Avatar of the Guardian, natarunan niya yung likod, tinamaan niya rito si Gallantes, pati na rin si Saison.
and hinahabol niya. Imbis na tulungan niya yung kanyang mga members, yung mga teammates, alam niya na kaya na kasi ng Alpha na solohin yung mga 1v1 fights laban sa Pilipinas. Ang hinahabol niya na lang is yung Nolan para masigurado na hindi makakapasok sa team fight dito sa Saison. Pero ito Chantel slow push. Slow push yung top lane. Ito. So kailangan i-rush dito Oo, ng Malaysia tong Lord. Ang problema, hindi nila makita yung Nolan. Uy. Ayaw ni Saison. Sabi niya dito ako. Oo, Dito mas mahalaga. Wag muna. Kasi para ma-force yata sila ng double pensa if ever. Pero hindi may clear isang minion. Lilikod natin! Sino mapunta pero kay Yasikais pa rin. So para delikado yata Saison! dito si Saison! Saison dahil mga players ng side ng Malaysia Oh, ang brilliant. kanyang hahabulin at nasundot pa nga. So Saison is down and Malaysia has the Lord. Gusto ata ni Saison sana tapusin doon sa top lane, kaso tama yung naging call dito ng Malaysia, ni-rush nila yung Lord. Wala na silang pake sa nararamdaman nung Nolan dito. And panibagong Lord na naman yung makukuha dito ng Malaysia. Pangatlong Lord na nila to, Chantel, pero tignan mo yung score natin. Pantay yung kill, pantay yung gold 13. lead. Oo nga eh. Tsaka aabot din si kayang umabot ni Saison dito if ever. Kasi mabilis naman madedepensa and just in case. Basta meron naka-front na player from Malaysia para yung duality ni Galiantes gamit na gamit. Pero, okay, sa magagaling, si Yolol Yalay na magagaling sa top lane. Ginamit na yung Glorious Pathway Uy, para masunod guys! ng mga players. Duality, gumamit na at pumasok na rin. Si Gomez meron pang Winter Crown pero makapatay na nga yata. Dito meron another Winter Crown. Nagkagalitan na at nagkabilihan ng mga items. Buhay na si Saison. Patay si Stormage na may shutdown pero yung Lord hindi madedepensahan. Kaya game number 1 mapupunta sa Malaysia.